Ezekiel, Kabanata 31. Noong unang araw ng ikatlong buwan ng ikalabing-isang taon ng aming pagkakabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa hari ng Ehipto at sa kanyang mga tauhan, ano ba ang nakakatulad mo sa iyong kapangyarihan? Ang katulad mo ay cedar sa Lebanon. Mayayabong ang sanga, malago ang dahon. Ang taas mo'y walang katulad. Ang dulo ng iyong sanga ay abot sa ulap. Sagana ka sa dilig, may agos pa sa ilalim ng lupang kinatatayuan mo. Ganoon din sa bawat punong kahoy sa gubat. Kaya ito ay tumaas ng higit sa lahat. Ang mga sangay mayayabong at mayabong ang dahon, sapagkat sagana nga sa tubig. At doon, ang mga iba'y gumagawa ng pugat. Sa lilim nito, nagluluwal ng anak ang mga hayop, at ang mga bansa ay sumisilong sa kanya. Anong inang pagmasdan ang maganda niyang kaanyuan? Marami ang sanga, mayayabong, malalabay. Mga ugat nito ay abot sa masaganang bukal ng tubig. Hindi ito mahihigtan kahit ng cedar sa hardin ng Diyos, ni may paparis sa alinmang punong kahoy sa hardin ng Diyos. Ito'y aking pinaganda. Pinayabong ko ang mga sanga, kaya nananaghili sa kanya ang mga punong kahoy sa hardin ng Diyos sa Eden. Kaya't sinasabi ng Panginoong Yahweh, kung ano ang mangyayari sa punong kahoy na itong tumaas hanggang sa nakikipaghalikan sa mga ulap, ngunit habang tumataas, nagiging palalo siya. Kaya naman, ipapasakop ko siya sa isang makapangyarihang bansa upang maranasan niya ang pahirap na marapat sa kanya. Ibubuwal siya ng mararahas na bansa sa kaiiwan. Mga sanga nito ay bali-baling babagsak sa mga bundok, kapatagan at tubigan. Mag-aalisa ng mga taong sumisilong sa kanya. Ang mga ibon ay hahapon sa puno nitong nakabuwal, at ang mga hayop na ilap ay lalakad sa mga sanga nitong naghambalang. Mangyayari ito upang kahit na ang punong kahoy na sagana sa dilig ay hindi na makataas hanggang sa ulap, silang lahat ay pababayaan kong mamatay tulad ng tao. Sa gayon, lahat ay makakaranas ng kamatayan sa walang hanggang kalaliman. Ipinapasabi nga ito ni Yahweh, kapag naihulog na ito sa daigdig ng mga patay, pababayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Pipigilin ko ang agos ng mga tubig para hindi ito umagos sa ibabaw ng lupa. Dahil sa pagkamatay ng kahoy, babalutin ko ng kadiliman ang bundok Lebanon at malalanta ang mga kahoy doon. Ang mga bansa'y mayayanig sa lakas ng kanyang pagbagsak sa daigdig ng mga patay. Dahil dito, masisiyahan ang mga kahoy sa walang hanggang kalaliman, ang pinakapiling punong kahoy sa Eden at ang mga piling cedar ng Lebanon. Pare-pareho silang dadalhin sa daigdig ng mga patay, para doon sila magsama-sama ng mga namatay na. Ano pat ang lahat ng sumilong sa kanya ay mga ngalak sa iba't ibang bansa. Alin sa mga punong kahoy ng Eden ang maitutulad sa karangalan at kapangyarihan nito? Gayunman, ihuhulog siya sa walang hanggang kalaliman, kasama ng mga punong kahoy ng Eden. Isasama siya sa mga napatay sa digmaan. Ang kahoy na ito ay ang Faraon at ang kanyang mga tauhan.